Ngumiti si Talia sa harap ng mga empleyado na namamanga na nakatingin sa kanya. Ngunit ang iba naman ay diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Bata pa lang ay tinetrain na si Talia para maging tagapangalaga ng kanilang resort at iba pang ari-arian katabi ang dagat at mga mangingisda. She is the new president of this resort. Her name is Talia Soriano. Thank you. Ngumiti si Talia. I hope we can get along, okay? We will work side by side and we will ensure quality beaches and resorts. Yes, Miss Talia. Sabay-sabay na sabi ng mga empleyado. Mabilis na nilibot ni Talia ang kanilang hotels at iba pang kainan sa isang isla na pagmamayari ng kanyang mga magulang. Sa isla kung nasaan siya ay sila ang may pinakamalaking bahay. Kilala ang kanilang pamilya dahil sila ang nagtaguyod at nagsumika para magkaroon ng trabaho ang mga mangingisda at naninirahan sa kanilang lugar. So, how was it? Tanong ni Terence sa kanyang nag-iisang anak. Ngumiti si Talia. Well, Dad, lahat naman sila ay respetado at magalang. I'm 24, but I'm feeling 18 around them. Nagtawanan silang dalawa at napailing si Terence sa kanyang anak. Huwag magbaldita, okay? Lahat sila doon ay sigurado akong hindi uubra sa kamalditahan mo. Dad! Reklamo ni Talia. Umirap pa siya at ngumuso, ngunit may isa siyang naalala. Papa, paano naman ang driver ko? I mean, ayaw ko mag-drive, kaya gusto ko sana na magkaroon ako ng driver. Well, meron na ako nakuha para sa'yo. Nakangiting sabi ni Terence. Sigurado kasi siya na hindi magiging madali ang pananatili dito ng kanyang anak. Kaya naman kinausap niya ang kanyang kaibigan. Nandiyan na pala siya. Napatingin sa labas ang pinto si Talia at nakita ang isang moreno na lalaki. Nakasuot ng masikip na t-shirt na tama lang sa katawan nitong may muscles at kitang-kita ang kwintas nito sa leeg. At tamad na tamad ang jeans sa suot nito. Kunot ang noo ni Talia dahil mukhang anak mayaman ang lalaki. Ngunit baka dahil lang ito sa damit. Ngunit angat ang kagapuhan ng binata. This is Caden. Ngumiti si Terence at muntik nang matawa sa reaksyon ng kanyang anak. Siya ang driver ko simula noon pa man at siya lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pwede mo siyang tawagan mula sa hotel at ipapadala ko ang kotse doon. Siya ang driver mo? Hindi makapaniwala na tanong ni Talia. Natawa si Terence. Yes. Tinapik nito si Caden na nakatingin sa kanyang anak bago ito kumurap. Caden, this is my darling Talia. Siya ang bagong presidente ng hotel. Tumango si Caden. Nice meeting you, President. Maging ang boses ng binata ay lalaking-lalaki sa pandinig ni Talia, kaya hindi niya maiwasan ng papalunok. Huminga ng malalim si Talia at agad na umiwas ng tingin sa driver ng kanyang ama dahil nakaka-attract ang mga mata nito. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Tinignan niya si Caden. Nice to meet you. Tumango si Caden. Noted, President. Mabilis na umakyat si Talia sa kanyang kwarto at napahawak sa kanyang puso dahil sa bilis ng tipok noon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng katawan niya sa lalaking iyon. Maging ang itsura nito ay hindi na halos mawala sa isip niya. Pumikit na mariin si Talia at agad na pumunta sa balkonahe nang marinig ang boses ng kanyang ama at ni Caden. Pasensya ka na sa anak ko. At hindi talaga na itatago ang diskusto sa muka. Mabait naman si Talia at kung minsan talaga ayaw niya makisalamuha dahil nasanay sa ibang bansa at sino-sino ang kasama. Tinapik ni Terence si Caden. Ikaw ang bahala. Natawa si Caden at natigilan na naman si Talia. Parang yun namang ipinapaubaya ang anak niyo sa akin. Natawa si Terence. Gusto ko lang na may taong sasamahan siyang masanay sa buhay ng business. Alam kong ikaw makakatulong sa kanya. Kaya naman, tiwala ako.
Ngumisi si Kaden kahit pa alam niyang nakikinig mula sa itaas si Talia. Ako na ang bahala sa maldita niyong anak. Nagtangis ang panga ni Talia at mabilis na pumasok sa loob dahil sa kanyang narinig. Umirap siya sa kawalan at agad na tinignan ang sarili sa salamin. Ano ngayon kung maldita ako? Hinawakan ni Talia ang kanyang magkabilang pisngi. At least, maganda ako. Tinignan niya na naman ang sarili at bumuntong hininga bago umupo sa kama. At narinig na naman ang tawanan sa labas. Marahil nagsa-celebrate silang lahat dahil siya na ang uupo bilang presidente ng kumpanya. Mami! Sagot ni Talia sa tawag ng ina. Kamusta naman ang kumpanya, Madam President? Nangaasar ang tono ng boses si Aliyah. Natawa si Talia at humiga sa kama. Everything is good, Mama. Bukas na rin po ang simula ko at bukas ko na rin i-check lahat ng dapat tignan. Be brave, okay? I had to do things here. Malambing na sabi ni Aliyah. Ang daddy mo? Ngumuso si Talia. Nakikipagkwentuhan sa driver niya. Umilap si Talia. I don't like the driver. Natawa si Talia. Dahil mukhang kilala niya na kung sino iyon. Mabait si Kaden, anak. Sige na, I have to go. Gwapo ang driver mo. Kaya naman, Mommy! Sigaw ni Talia at humalakhak naman ang kanyang ina. Bye po. Buong araw ay pinuntahan ni Talia ang buong beach at hotels para simulan ang kanyang trabaho at simulan na rin ang kanyang paghahanap ng bagay sa hotels para magbibigay sa kanya ng magandang ideya para sa kanyang portfolio. Good morning, ma'am. Nakahanda na po ang breakfast. Nakangiting sabi ni Lily. Thanks. Malamig na sabi ni Talia at pinag-cruise ang kanyang mga hita habang nakaupo sa kanyang upuan. Kukunin lang po namin ang menu niyo for lunch, sabi ulit ni Lily. Isasend ko na lang mamaya sa chef. Ngumiti si Talia. Masaya niyang kinuha ang kanyang almusal at agad na natapos. Lumabas siya ng hotel at napatingin sa kalayuan nang makita si Kaden kasama nito ang isang matanda na may hawak na lambat. Nangunot ang noo ng dalaga at pinag-cruise ang kanyang mga braso sa ibabaw sa kanyang dibdib. Anong ginagawa nila doon? Tanong ni Talia. Nangingisda po sila, Kaden, at kung minsan nanguhuli ng mga perlas para gawing bracelet. Laging ganyan ang routine nilang dalawa na mag-ama. Nakangiting sabi ng isang staff. Minsan nga po ay mas maaga pa sila kung mangisda dahil dinadala pa nila sa palengke. I see. Tumango si Talia. Sa araw na yon ay naging abala si Talia sa kanyang ginagawa na kailangan niyang gamitin ang kotse. Mabilis siyang sumakay ng elevator at nang makarating sa tamang floor ay marahan siyang naglakad papunta sa labas. Natigilan lang siya na makita si Kaden na may kausap na babaeng mestisa at nagtatawa na silang dalawa. Kaden! Tawag ni Talia. Natigilan si Kaden at agad na tinignan ang dalaga. President? Tinignan ni Talia ang diskusto sa mukha ng babae, ngunit agad niya rin itong napalitan ng isang ngiti. Napangiwi ang dalaga at agad na tinignan ang binata na nakatingin sa kanya at naghihintay sa kanyang sasabihin. Kailangan ko ng driver ngayong araw. Kailangan kong tignan ang nire-renovate na hotel sa hindi kalayuan dito. Formal na sabi ni Talia. Napalunok si Kaden at napatingin sa kanyang kaibigan. President, anong oras? Ngayon, formal na sabi ni Talia. Tinignan niya ang babae at ang binata. May problema ba? Anong mahirap sa pinapagawa ko? President, huminga ng malalim si Kaden. Kailangan ko kasing samahan si Maggie sa clinic dyan malapit sa... Anong gagawin ko? Tanong ni Talia. Nagulat doon si Kaden, ngunit tinignan niya lang si Talia. Huminga ng malalim ang dalaga dahil hindi isa sa pinakaayaw niya sa lahat ay may kung iuutos siya ay hindi agad sinusunod ang gusto niya. Napayuko ang babae,
Ngunit walang oras para doon si Talia dahil mas gusto niya ang trabaho niya. Fine, malamig na sabi ni Talia. Ako na lang ang magdadrive. Mabilis sa umalis si Talia at napailing. Agad na kinuha ng dalaga ang susi ng kanilang kotse sa hotel. Ngunit naunahan siya ni Kaden na seryosong nakatingin sa kanya kaya nagulat siya sa ginawa rito. Ihahatid na kita, President. Seryosong sabi ni Kaden. Bakit nandito ka? Akala ko ba may hahatid ka? Hindi na nakatiis si Talia at bakas ang inis sa kanyang boses sa hindi malaman na dahilan. Ihahatid na kita, President. Mahinahon na sabi ni Kaden. Naglakad agad si Talia at nakitang wala na ang babae. Kaya napailing si Talia at agad na sumakay sa kotse. Huminga siya ng malalim at tinignan ang binata na abala sa pagmamaneho. Ngunit ang dalaga ay hindi matahimik. Nasaan na ang kasama mo? Tanong ni Talia. Iniwan ko siya kanina at sinabi niya na mauuna lang daw siya. Mahinahon na sabi ni Kaden. Hindi niya ba alam na may trabaho ka? Tanong ni Talia. Alam niya at nagkataon lang na inutusan mo ako kaya hindi ko siya nasamahan. Sagot ni Kaden. Tumaas ang kilay ni Talia. Pinapalabas mo bang kasalanan ko? Umiling si Kaden at napaisip na baka ito nga ang sinasabi ng ama ng dalaga at sa paraan ng pananalita ni Talia ay alam niyang hindi ito magpapatalo sa kanya. Imbis na magsalita ang binata ay hindi na lang at agad na hininto ang kotse sa tapat. Nandito na tayo, President, sabi ni Kaden. Thanks, formal na sabi ni Talia. Hindi mo lang ba bubuksan ng pinto? Napaawang ang labi ni Kaden, ngunit kalaunan ay ngumisi at agad na bumaba para buksan ng pinto ng kotse. Baba na, mahal na prinsesa. Pagbibiro ni Kaden. Mainit ang panahon. Huwag sana mainit ang ulo mo. Umirap si Talia at agad na bumaba dahil kahit kailan ay inis lang ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung sa babae ba o kay Kaden na akala mo walang ginawa kung makangisi at makatingin sa kanya. Agad siyang pumasok sa loob ng hotel at nakita si Kaden na kausap na agad ang may-ari ng hotel na para bang close sila. Good morning! Ngumiti si Talia. I'm Talia Soriano. Nandito ako para i-check ang buong buildings at rooms. Ay, ma'am! Na-check na po ito ni Sir Kaden kahapon lang, pero kung gusto niyo po... Wait. Sinenyasan ni Talia ang kanyang kamay. Kaden check this building? Nagtatakang tumango ang babae. Yes, ma'am. Sila po ang naka-assign para tingnan ang buong hotel. Si Sir Kaden po kasi minsan ang nag-check ng kuryente at iba pang kailangan ayusin dito. Napatingin na naman siya kay Kaden at tila naantig na naman ang interes niya sa binata. Ito rin ang naramdaman niya noong una sila magkita. Ngumiti na lang si Talia at agad na naglakad papunta kay Kaden. Kaden, tawag ni Talia. President? Tanong ni Kaden. May kailangan ka? Matagal na kayo magkakilala ni Papa? Tanong ni Talia. Tumango si Kaden. Ang papa mo ang tumulong sa akin para mag-aral noon. Bakit mo natanong? Nangunot ang noon na binata. Nothing. Ngumiti si Talia. Curious lang ako. Umiwas ng tingin si Talia at inalis sa isip ang pagdududa sa binata. Baka marahil nagkataon lang ang lahat o baka naman may tinatago ang kanyang ama at ang binata. Ilang araw ang nakalipas at napagkasunduan ng kanyang ama na iwan siya kay Kaden at wala siyang choice kundi ang sumama at hayaan ng kanyang ama dahil pupunta raw ito sa isang business trip. Huminga na lang si Talia ng malalim at pinaikot-ikot ang ballpen sa kanyang daliri habang iniisip ang gagawin sa kanyang driver. Hello? I want pineapple juice, sabi ni Talia. But I want Kaden to deliver it for me. Sige po, ma'am. Titignan po namin kung nandito si Kaden, sabi ng babae sa kabilang linya. Tumango lang si Talia at agad na tinignan ang dagat sa salamin na nasa likod niya, kung saan kitang-kita ang mga tao na nag-e-enjoy kasama ang kanilang pamilya.
Napatingin agad ang dalaga sa pinto na makita si Kayden na dala ang isang tray ng juice at may sandwich pang kasama. "President, ito na ang pagkain mo," sabi ni Kayden. "Leave it there," sabi ni Talia. Tinignan ni Kayden ang dalawang lamesa at isa doon ay punong-puno ng papel at ang isa naman ay walang laman. Agad na nilapag ng binata ang juice at nahagip ng kanyang mga mata ang drawing notebook. Dahilan para tumaas ang dalawa niyang kilay. "Marunong ka pala mag-drawing?" tanong ni Kayden. Nilingon yon ni Talia at nakitang hawak ni Kayden ang notebook. Yes? You're an architect?" tanong ni Kayden. Natawa si Talia. "Yes. Mahilig akong mag-design ng mga bahay at iba pang hotel. Actually, yung nire-renovate sa hindi kalayuan dito ay ako ang humahawak para lagyan ng kolorete sa kahit saang floor." "Wait, ikaw ang in charge sa electricity sa hotel na yun?" Natigilan si Kayden, ngunit agad ding tumango. "Oo, tinutulungan ko lang ang mga trabahador na nandoon kasi minsan nakakalimutan nila tignan ang kalagayan ng bawat sulok ng hotel, lalo pa at malapit ang gamitin yun." Hindi makapagsalita si Talia at umusbong na naman ang paghanga sa kanyang puso. Pilit niyang hinuhusgahan si Kayden, ngunit alam niya sa sarili niya na wala siyang magagawa, kundi makisama kahit ayaw niya man. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na ininom ang juice habang nakatingin sa binata na kinalikot ang drawing notebook niya. "Your family live here?" tanong ni Talia. Gusto niyang unti-unti na makilala ang binata dahil tiwala masyado ang ama nito sa kanya. "Oo, dyan lang ni sa hindi kalayuan." Simpleng sagot ni Kayden. "May kapatid ka?" tanong ni Talia. "May dalawa akong babaeng kapatid. Ako ang bunso," sabi ni Kayden. "Interesado ka?" Umismid ang dalaga at natawa. "Tinatanong ko lang, pero hindi ako interesado." Natawa si Kayden. "Halos kasing itanong mo na lahat. President, makalang interesado ka na ikwento ko ang buhay ko." Napailing na lang si Talia at agad rin siyang bumalik sa trabaho. Mabilis na lumipas ang gabi at nanatili lang siya sa kanyang hotel room dahil nandoon ang opisina niya at sa kanya ang pinakamalaking suit. Tahimik ang gabi at tanging aircon lang ang naririnig niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang trabaho ay bigla na lang namatay ang mga ilaw. Oh my God! Napasinghap si Talia. Nagsimula siyang pagpawisan at hindi halos mapakali. Nagsimula siyang manginig at hindi niya halos maramdaman ang kanyang paghinga. Pumunta siya sa sulok dahil simula noong bata pa siya ay takot na siya sa dilim. Nagsimula yun noong una siya makidnap ng mga hindi niya kilalang tao. "Help!" sigaw ni Talia. Nanginginig ang kanyang katawan at agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, ngunit walang signal. Umiiyak na umupo si Talia sa kama dahil alam niyang wala ng tao, dahil gabing-gabi na at wala na ring makakarinig sa kanya. Sunod-sunod ang pag-iyak ni Talia habang yakap ang sarili dahil sa takot at kaba. "President!" Sigaw na hinihingal na si Kayden. "Talia!" Nag-angat ng tingin si Talia at nakita niya ang nag-aalala na mukha ni Kayden na hawak ang isang flashlight. Mabilis siyang pinuntahan ni Kayden, ngunit wala na sa katinuan ng dalaga at mabilis na niyakap ang binata dahil sa takot. "President!" Gulat at nag-aalala na tawag ni Kayden. "Kayden!" Pumiyok ang boses si Talia. "You came." "Tumakbo talaga ako noong mawala ang ilaw," bulong ni Kayden. "Huwag ka nang umiyak. Handito na ako." Napapikit si Talia at niyakap pa ng mas mahigpit si Kayden na hinaplos ang kanyang buhok nang sa ganoong paraan ay kumalma siya. Ilang minuto silang magkayakap nang biglang bumukas ang ilaw, kaya humiwalay agad ang dalaga at napatingin kay Kayden at basang-basa ang puti nitong t-shirt. "Are you okay?" tanong ni Kayden. Suminghap si Talia.
Sorry. Tinatanong ko kung okay ka, President. Mahinahon niya sabi ni Kayden at inalis ang buhok na nakaharang sa mukha ng dalaga. Tumango si Talia at pakiramdam niya may iyak na naman siya dahil sa takot na kanina ay naramdaman niya. Tinignan niya si Kayden na nanatiling nakatitig sa kanya. Ang titig na yon ay tumatagos sa kanyang katawan, papunta sa kanyang kaluluwa. Hindi ko alam na takot ka sa dilim. Malumanay na sabi ni Kayden. Napalunok si Talia. When I was a kid, I got kidnapped. Simula noon ay takot na ako sa dilim at lagi ako nasa liwanag. Tumango si Kayden, ngunit hindi niya maiwasan na pagtagis ng kanyang mga panga sa gumawa nung kay Talia. Huminga ng malalim ang dalaga at pakiramdam niya na ubos ang enerhiya niya kanina lang dahil sa takot. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, kaya nagulat siya nang hawakan ng binata ang kamay niya at marahang hinaplos sa paraang kakalma ang mga nanginginig niyang daliri. Pagod ka. Matulog ka na. Seryosong sabi ni Kayden. Pero napalunok si Talia at tinignan ng ilaw. Babantayan kita. Hindi inaasahan na napatingin si Talia sa binata. Mananatili ako dito at kung sakali man na mamatay ang ilaw, nandito ako sa tabi mo. Pakiramdam ni Talia ay gumaan ang kanyang loob at pakiramdam niya ay nawala ang takot sa kanyang puso. Mabilis siyang humiga at inayos naman ni Kayden ang aircon at ang inayos rin ang kanyang kumot. Good night, President. Malumanay na sabi ni Kayden at hinayaang bukas ang ilaw sa banyo at sa kusina. Ilang araw ang nakalipas ay paulit-ulit lang rin ang routine ni Talia. Papasok sa umaga at mananatili sa kanyang room para asikasuhin ang sweldo ng mga tao at iba pang project na kailangan matapos. Sa ilang araw na pananatili nila ay hindi niya masabi kung close na ba sila ni Kayden, ngunit masasabi niya ang komportable sila sa isa't isa. Nagtitinda ka ng bracelet? Tanong ni Talia. Yung sumunod sa akin, siya ang madalas na gumagawa nito dahil gusto niya magnegosyo. Sabi ni Kayden. Business-minded pa lang kapatid mo, no? Tsaka, kilala rin talaga kayo ng mga tao dito. Ngumuso si Talia. Kahit saan ako magtanong, ay talagang kilala kayo eh. Natawa si Kayden. Friendly lang talaga kami ni Papa. Ayaw lang namin na ma-intimidate sila sa amin. Kaya naman, ginagawa namin lahat para maging komportable sila. Napangiti si Talia, ngunit napawi ang ngiti niya na makita ang babaeng laging kasama ni Kayden. Lumapit ito sa kanilang dalawa na nakaupo at agad na hinawakan ang braso ni Kayden na nag-angat ng tingin sa kanya. Nandito ka lang pala at kanina pa kita hinahanap, sabi ng babae. Tinignan nito si Talia. Magandang umaga. Morning. Malamig na sabi ni Talia. May lakad kayo? Birthday kasi niya ngayon, kaya pupunta kami sa bahay nila. Sabi ni Kayden. Gusto mo sumama, President? Napakurap naman si Talia at napatingin sa babae na nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya talaga gusto ang babae dahil sa una nilang pagkikita. Sumama ka na. Pilit na ngumiti ang babae. Tinignan ni Talia si Kayden. Hindi na lang. Just enjoy. Ngumiti si Talia. I'm not invited, so why would I join? President. Hinawakan ni Kayden ang kamay niya, kaya nanlaki ang mga mata niya at kusa siyang natigilan. Sumama ka na. Lagi ka na lang nasa hotel room. Para na rin malibang ka sa araw na to. Ngumiti si Kayden. Sa araw nga na iyon ay pumunta sila sa bahay ni Grace, ang kaibigan ni Kayden. Napalunok si Talia dahil sa dami ng tao, ngunit nakita niya ang pamilyar na matanda, ngunit naalis lang ang tingin niya nang hawakan ni Kayden ang likod niya. Masaya dito, kaya kapag may kailangan ka, itawagin mo lang ako, sabi ni Kayden. Doon tayo sa loob kasi mainit dito.
Hindi ba nakakahiya? Tanong ni Talia. Hindi ko naman siya kilala at hindi rin naman kami magkaibigan. Walang kaso. Bahay ko naman ito, kaya pwede ka dito. Sabi ni Kaden at inalalayan siya sa paglalakad. Tara na. Ngayon lang siya nakaramdam ng hiya dahil lahat ng tao ay sa kanya nakatingin. Ngunit dahil nasa tabi niya si Kaden ay naging komportable siya. Imbes sa sofa siya ay nakaupo ay sa magandang upuan siya na natili at sa kanya pa nakatapat ang isang electric fan na binaba pa ng kapatid ni Kaden. Talia, right? Nakangiting sabi ng babaeng mestiza. I'm Karil, kapatid ni Kaden. Ngumiti agad si Talia at nakipagkamay. Yes, I'm Talia. Mag-enjoy ka lang ha. Abala kasi si Kaden dahil siya ang magluluto ng paborito ni Grace na menudo. Ngumiti si Karil. Oh, marunong po siya magluto? Tanong ni Talia. Natawa si Karil at tinuro ang kusina. Kasama niya si ate sa pagluluto. Bale, silang dalawa ang nakatoka sa pagkain ngayon. Sa araw na yun, ay nakisaya din si Talia at kinalimutan ang kanyang trabaho at nakisali rin sa mga tao. Kumain sila at ngayon lang niya nakita ang pamilya ni Kaden. Ngunit, ang matandang lalaki talaga ay pamilyar sa kanya. Birthday kiss naman dyan? Pangaasar na mga babae kay Grace. Halos mag-asawa na ang dalawang yan. Dahil dito na nakatira si Grace. Nagtawanan ang mga lalaki. Manahimik ka kayo. Natawa si Kaden habang hawak ang cake ni Grace. Ngunit hindi natuwa doon si Talia dahil naging mabigat para sa kanya ang sumunod na nangyari. Grace kissed Kaden on his cheek. Nagtawanan ang mga kaibigan nila habang siya ay nakatingin sa binata na nagulat at halatang hindi nagustuhan ang ginawa ng kanyang kaibigan. Tumayo si Talia at nagulat silang lahat sa biglaang pagtayo niya, kaya para hindi makagawa ng eksena ay ngumiti ang dalaga. Happy birthday, formal na sabi ni Talia. But I have to go. Sunod-sunod ang lakad ni Talia dahil hindi niya kaya ang bigat na nararamdaman niya. Dapat nga hindi niya yung maramdaman. Ngunit, nang maabutan siya ni Kaden, ay nagbabadya na agad ang luha sa kanyang mga mata. President! Tawag ni Kaden. What? Galit na tanong ni Talia. I need to go, okay? Gabi na at kailangan ko nang umuwi. Nangihina ang boses ng dalaga. Kunot ang noo ni Kaden. Hindi pa tapos ang party. Tapos na ang party kaya uuwi na ako. Formal na sabi ni Talia. Besides, hindi naman ako invited. Kaya bakit ako? What's the problem? Mas mahinahon na tanong ni Kaden. Anong ginawa ko para magalit ka? Napakurap si Talia dahil maski siya ay hindi alam kung bakit pa siya nagkakaganito o baka dahil sumama ang pakiramdam niya sa halik na binigay sa kanya ni Grace. Ngunit handa na sana siya magsalita na makita niya si Grace na naglalakad papunta sa kanilang dalawa, kaya nagtangis ang panga niya. Kaden, saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang party. Mahinahon na sabi ni Grace. Uuwi ka na? Obviously, gumiti si Talia. Nag-effort ka pa na sunduin si Kaden, pero huwag ka mag-alala dahil uuwi rin siya pagkatapos. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagtatakang tanong ng dalaga. Huminga ng malalim si Kaden at hinawakan ng balikat ni Talia na kahit hindi niya maintindihan ay pumasok na sa kanyang isip ang ginawa ni Grace. Hindi alam ni Kaden kung matutuwa ba siya o matatakot sa galit ni Talia. Umuwi na tayo. Sasamahan na kita pa uwi. Sabi ni Kaden. Kaden, hindi pa tapos ang party. Mabubuhay naman ang party kahit wala ako, Grace. Sabi ni Kaden na ang paningin ay kay Talia. Kailangan na umuwi na Talia at sasamahan ko na siya. Hindi alam ni Talia ang ginagawa ng binata, ngunit pakiramdam niya ay nababasa ng binatang isip niya. Nagsiselos pa siya? Para saan naman?
Tara na, Miss President. Ngumisi si Kayden at hinawakan ang kamay niya. Tama na ang galit-galitan at ihahatid na kita. Tinignan ni Talia si Grace na masama ang tingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam doon dahil sa una't simula si Kayden ang lumapit sa kanya. Ngumiti si Talia kay Grace na napaawang ang labi. Agad na sumunod ang dalaga kay Kayden na hinawakan ng kanyang kamay paalis. Dad, bakit ang daming gown? Umaga pa lang ay gulat na agad ang reaksyon ni Talia sa mga gown na nasa ibaba ng kanilang mansyon. Nandoon din ang glam team, ngunit mas nakakagulat ang pag-uwi ng kanyang ina. Mabilis at tumakbo ang dalaga papunta kay Aliyah na agad siyang niyakap habang tumatawa. Mami, nakauwi na pa pala kayo? Nakangiting sabi ni Talia. Sinundo ako ng daddy mo dahil may special event daw ngayong araw. Nakangiting sagot ni Aliyah. Hindi ka ba nahihirapan dito? Umiling agad si Talia. Everything is good here, Mom. Natawa naman ang ina ng dalaga. Mukhang gusto mo na nga manatili dito. Natawa na lang si Talia at sa araw na yon ay nagsukat sila ng gown at dresses para sa isang events sa kanilang hotel. Umusbong naman kasi ang negosyo nila at nakuha nila ang malaking lupa sa probinsya at maging ang mga hotel ay bagong gawa na. Pinili ni Talia ang royal blue V-neck backless dress na hanggang talampakan niya ang haba at mabilis rin siyang inayusan ng team. Para kang karakter na Disney cartoon, natawa ang babae na nag-aayos sa kanya. Bagay na bagay sa iyo ang gown at ang make-up. Thanks, ngumiti si Talia. Naging mabilis ang oras at agad silang pumunta sa venue at hindi inaasahan ni Talia na makikita niya si Kayden na formal ang suot. Hindi niya maalis ang tingin sa binata at namangha siya sa formal at ayos ito. Mukhang anak mayaman nga talaga ang postura ng binata. Ngunit baka naman marunong lang itong magdala. Isa pa, nitong mga nakaraang araw ay mas naging sweet sila sa isa't isa na daig pa nila na may relasyon. Ang ganda mo naman, President. Hinago ni Kayden ng tingin ang gown ni Talia. Bagay sa iyo ang blue. Thanks. Hindi ko alam na a-attend ka. Nakangising sabi ni Talia at tumabi kay Kayden. Hindi mo kasamang pamilya mo? Kasama ko. Hinawakan ni Kayden ang bewang ni Talia. Pinagtitinginan ka ng mga tao. And? Ngumisi pa lalo si Talia. Ngumisili si Kayden at pinisil ang bewang ni Talia. Akin ka lang, Miss President. Nagsimula ang party at napuno ng palakpakan ng buong venue. Napuno rin ng magandang speech ang buong party dahil sa kanyang mga magulang at sa pagsasabi nito ng magandang balita sa mga tao. Gumiti lang si Talia dahil ipinagmamalaki niya ang negosyo nila at napaghihirap ng kanyang mga magulang. Bathroom lang ako, paalam ni Talia. Bumalik ka kaagad, sabi ni Kayden at inalalayan siya patayo at inayos ito ang gown niya. Tumango si Talia at agad siyang pumunta sa gilid at pumasok sa loob para hanapin ang banyo. Nang makapasok siya, ay agad siyang pumasok sa cubicle, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang narinig mula sa mga babae sa labas. Narinig ko nga na close sila sa isa't isa. Simula nung dumating si Talia, ay nilalayuan na ako ni Kayden. Lagi na siyang walang oras sa akin. At hindi ko talaga nagustuhan na pagsama ni Talia sa birthday ko. Boses yun ni Grace. Akala ko ba kayo ni Kayden? Akala ko ba nililigawan ka niya? Tanong ng isang babae. Pinahinto ko kasi hindi pa naman ako nagmamadali. At isa pa, ayaw ko naman na sabihin ng tao na ginagamit ko si Kayden para yumaman ako. You know how powerful his family is. Ako na nga itong nakatira sa kanila. Tapos ganoon na lang. Masaya na ako sa ganito namin ni Kayden. Kaya nga lang, nakikita kong hadlang si Talia. Galit ang boses si Grace. Kahit kailan, hindi ko siya gusto para kay Kayden. Dahil bukod sa maarte, bossy at mukhang buhay prinsesa,
magiging pabigat lang siya. Nagulat ang dalawang babae sa biglaang paglabas niya, ngunit nanatiling tahimik si Talia at nagawa niya pang maghugas ng kamay. Ngumiti lang siya kahit pasasabog siya sa galit sa mga sinabi ni Grace. Huwag kang magpanggap na hindi mo naman narinig ang mga sinabi ko. Ang mabait na Grace na nakilala niya ay parang layon kung umasta sa harap niya. I heard it. Ngumiti si Talia. Pero imbes na magalit ako, alam mo anong nararamdaman ko? Gumuso ang dalaga. Awa para sa'yo. Anong sabi mo? Tanong ni Grace at bakas ang galit sa kanyang mga mata. Simula nung dumating ka, hindi na ako pinapansin ni Kayden. Lahat ng oras niya ay lagi na sa'yo. Hindi ka ba naiirita sa sarili mo na pilit kang sumisiksik sa buhay namin? Hindi mo ba naiisip na ayaw ka namin at pilit? Hindi ka rin ba naawa sa sarili mo sa kakasabi na gusto ka ni Kayden kahit alam naman nating lahat na kaibigan lang ang turing niya sa'yo? Natigilan si Grace at hindi nakapagsalita. Huminga ng malalim na dalaga. Don't expect someone will like you because you like them. Lumapit pa si Talia para mang-asar. But in my case, Kayden likes me. Kayden doing everything to me at hindi ko kasalanan na sa akin lumalapit ang taong gusto mo. O baka naman, walang nararamdaman para sa'yo. Ang kapal na mukha mo, sigaw ni Grace. Mas makapal ang mukha mo. Bait-baita sa personal, pero hindi kayang sabihin sa mismong harap ko lahat ng problema mo. I pity you, Grace. Cry and beg. Ngumiti si Talia. Dahil sa pinapakita mo sa akin ngayon, I'm sure na magagalit si Kayden. Dahil pinagsalitaan mo ako na masama. Sumihap si Grace at hinawakan ang braso ni Talia. Akin na lang siya. Ibigay mo na lang siya sa akin. Pumiyok ang boses ito. Nang aasar na ngumisi si Talia at agad na umalis. Napawi ang ngisi niya at nagmamadali na bumalik sa venue para kausapin si Kayden. Can we call the heir and heiress of Bautista? Napatingin doon si Talia at gulat na napatingin kila Kayden na umaakyat papunta sa stage dahil sa tawag ng MC at ngayon lang napagtanto ng dalaga kung sino ang pamilyar na matanda na nakita niya. Napatayo si Talia na halos mabuwal siya sa kinatatayuan nang makita kung sino ang may-ari ng pinakamalaking engineering company. Kayden Bautista is an engineer who lives here. He's a professional businessman and an heir of the Bautista family. Nakangiting sabi ng ama ni Talia. Our secret business partner is none other than Kayden Bautista. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit si Talia ay nakatulala at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang harapan. Tinignan niya si Kayden na seryosong nakatingin sa kanilang lahat at ang mga kapatid nito na nakangisi at suot ang mamahaling na gown. Napaupo si Talia at napatakip sa kanyang bibig dahil sa nalaman. Ma'am, tawag ni Talia. Mayaman siya? Yes. Ngumiti si Aliyah. Matagal na siyang engineer at namuhay lang na simple para tumulong sa atin dito sa isla. Hindi namin nasabi sa ni Terence at dahil ayaw ni Kayden na ipasabi, dahil gusto niya lang na maging normal na pag-uusap ninyong dalawa. Pero hindi naman yung magbabago sa pakikitungo, Mami. The fact na driver ko siya at napatakip na lang sa bibig sa Talia at naalala ang sinabi ni Grace kung gaano ka-powerful ang pamilya ni Kayden. Oh my God! Sa buong event ay pilit pinapakalma ni Talia ang kanya sarili kahit na gusto na niyang sigurin si Kayden. Tahimik siyang tumayo at agad na naglakad papunta sa labas dahil hindi niya kinakaya ang mga nalaman niya. Kaya ba nakatira si Grace sa bahay nila? Nililigawan siya ni Kayden at pinatigil niya dahil mayaman na binata? President! Habol ni Kayden. Bakit ka? Ano pa bang hindi ko alam, Kayden? Tanong ni Talia. O baka naman, hindi pa talaga kitang lubusan na kilala. President. Pumuntong hininga si Kayden. Anak ako ni Rigor Bautista.
bunso sa magkakapatid at isang engineer sa ibang bansa. Lumipat kami dito dahil magkaibigan ng mama ko at ang mami mo. Sa lalim ng pagkakaibigan nila, nabuo itong isla at nagkaroon ng hotel at iba pang building para sa mga tao dito. I made everything here to help your father because they're important to us. Bakit hindi mo sinabi agad? Si Grace, kaya ba siya nakatira sa inyo? Kasi balang araw, papakasalan mo siya? Kaya ba pinatigil ka niya sa panliligaw dahil ayaw niya makarinig ng masasamang salita sa mga tao dito? O baka naman dahil sa pamilya mo? Sunod-sunod na tanong ni Talia. Gulat na napatingin si Kayden sa dalaga. Ano pang sinabi ni Grace? Nag-usap kayo? Mahalaga pa ba yun, Kayden? Hindi alam ni Talia kung bakit tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Siya naman ang gusto mo. Kaya bakit mo pa ako ginugulo? Hindi alam ni Kayden ang sasabihin dahil isa sa mga dahilan niya ay nagugustuhan niya na si Talia. Ngunit ayaw niyang mamuhay sa pagiging mayaman. Gusto niyang magtrabaho para sa dalaga at gusto niyang mas mapalapit pa sa dalaga. Hindi niya alam na hindi pala nito magugustuhan ang pagpapanggap niya. Kaibigan ko si Grace. Nagtagis ang panga ni Kayden. Wala kaming naging relasyon at oo, niligawan ko siya dahil akala ko mas lalalim pa ang nararamdaman ko. Pero ako yung kusang tumigil. President, pero hindi ibig sabihin noon ay kasalanan mo na kaagad. Hindi ko sinabi sa'yo dahil nasisiyahan ako sa ginagawa ko para sa'yo at nasisiyahan akong nalalaman ko ang pananaw mo sa buhay ko. Pero kahit na, singhal ni Talia, at least alam ko na isa ka palang tagapagmana tapos ako ito, isang architect lang. Kaya pala noong una kitang makita, pakiramdam ko mas nakakaangat ka at parang mas importante sa'yo. Sa huli, ako pa itong naging sagabal sa pagmamahalan niyo ni Grace. Lumapit si Kayden at agad na niyakap si Talia. Nagsiselos ka ba kay Grace? Sabihin mo sa akin na nagsiselos ka dahil lalayuan ko siya para sa'yo. Hindi ako selfish. Mahinang bulong ni Talia. Galit ako sa kanya pero ayaw kong masaktan siya dahil sa akin. She wants you so bad at ayaw kong masira. Hindi naman natuturuan ng puso, President. Bulong ni Kayden. Umiling si Talia. Let's end this here. Napasinghap si Kayden, ngunit masyadong seryoso ang dalaga. Sa isip ni Talia ay hindi naman kaso sa kanya ang estado, ngunit kailangan yung isang tabi ang nararamdaman niya para sa isang babae. Kailangan niya mag-give away dahil alam niyang masasaya si Grace at Kayden kasi umeeksena lang naman kasi siya. Kayo naman talaga ni Grace at dumating lang ako. Ngumiti si Talia. Isa pa, mahal na mahal ka niya. Pero ikaw ang gusto ko, Miss President. Seryosong sabi ni Kayden. Ikaw ang gusto ko. Napasinghap si Talia at kahit pa masarap sa pakiramdam, ay ayaw niya makasakit ng babae. Gusto niya si Kayden, ngunit pakiramdam niya hadlang siya at ang mga magulang niya sa pagmamahalan nilang dalawa. Nakakatawa na hindi na niya alam ang mga sinasabi niya dahil sa halo-halong emosyon. Please, President. Lumapit si Kayden at hinawakan ang magkabila ang pisngi ni Talia. Kakausapin ko si Grace. No. Kunot ang noo ni Talia. Hindi mo gagawin yun. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko basta wag mo lang akong iwasan. Halos magmamakaawa na si Kayden. Wala akong pakialam sa yaman ng buhay namin. Dahil ang gusto ko lang ay ang pinaghirapan ko. Labas sila Papa dito at si Grace. Please, let's love each other. Natawa si Talia dahil kitang-kita niya mula sa kinatatiyuan niya si Grace na nakatingin sa kanilang dalawa. Tinignan ng dalaga si Kayden at sa huling pagkakataon ay agad niyang hinalikan ng binata na akala niya ay hindi ito sasagot. Ngunit ito pa ang mismong humalik sa kanya at niyakap siya. Mag-uusap tayo pagkatapos ito. Hindi mo ako iiwasan
at hindi ka magpapaubaya dahil sa iyo ako. Bulong ni Kayden. Kayden, maayos sa ba kayo ni Talia? Napatingin si Kayden sa kanyang ama na umiinom ng tasa ng kape isang umaga. Huminga ng malalim ang binata, gaya ilang araw na silang hindi nag-uusap ni Talia at ilang araw na rin niyang kasama si Grace. Hindi pa kami maayos, Papa, sabi ni Kayden. Natawa si Rigor. Mahina ka na ata ngayon, anak. Akala ko ba ay nag-usap na kayo tungkol kay Grace? Hindi pa rin ba naging malinaw? She wants me to love Grace. Mahinang sabi ni Kayden. Gusto niya mag-step back para lang kami ni Grace eh. Ngayon, hindi niya na naman ako pinapansin dahil mas iniisip niya ang nararamdaman ni Grace kaysa sa akin. Mga ugali ng mga Soriano. Napailing si Rigor dahil kilalang kilala niya ang kaibigan lalo na si Aliyah na nakuha ang ugali ng kanyang anak. Ugali na talaga nila yan. Kaya naman mahabang pasensya ang kailangan mo. Pumuntong hininga si Kayden dahil aaminin niya sa una nilang pagkikita ay talagang humanga na siya. Walang araw na hindi siya humanga sa dalaga. Hindi dahil sa maganda ito, dahil bonus na yun, kundi dahil sa natural nitong kamalditahan at sa natural nitong ugali. Ni hindi nga alam ni Kayden bakit naisip niyang maging driver kung pwede naman siya magpakita na lang at sunggaban ang pagkakataon. Balita ko, dumating ang kababata ni Talia. Ngumisi si Rigor. Ano nga ulit ang pangalan nun? Logan? Logan? Tanong ni Kayden. Kababata ni Talia. At alam ko isa yon sa gustong ipakasal kay Talia noon. Balita ko nga rin ay nandito yun ngayon para kunin ulit. Hindi na natapos si Rigor na sasabihin nang mabilis at tumakbo ang binata. Kaya naman humahalakhak ang matanda at napailing. Mana nga talaga sa kanyang anak, kaya saludo siya dito. Ganyan nga anak. Habulin mo kung mahal mo. Ngumisi si Rigor. Nagtawanan sila Logan at Talia na magpahinga sila sa restaurant dahil nilibot nila ang buong isla. Masaya ang dalaga na nakita niya ulit ang kababata. Pagkatapos ng ilang taon nilang paghihiwalay, masaya si Talia na kahit paano ay nawala ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Masaya ako nakita kita dito ngayon. Ngumiti si Logan. Kahit ako ay masaya kang makita. It's been years, right? Natawa si Talia. Bakit nga pala naisip mong pumunta dito? Wala lang. Gusto ko lang rin magbakasyon. At isa pa, ay gusto rin kita makita. You change a lot, huh? Ngumisi si Logan. Do you have a boyfriend? Tumawa na lang si Talia, ngunit natigilan siya na bigla na lang may humalik sa kanyang pisngi, dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. Doon ay nakita niya si Kayden na nakangiti at nakatingin kay Logan. Sorry, I'm a bit late. Ngumiti si Kayden. I'm her boyfriend, by the way. Kayden Bautista. Talagang pinagdiinan nito ang kanyang apelido. Oh, kabadog natawa si Logan at tinignan si Talia. May boyfriend ka na pala. I didn't know. Tumawa si Talia. Hindi niya alam masasabihin niya. Can you excuse us for a moment? Sure. Ngumiti si Logan at halata ang pagkiilang niya sa tingin ni Kayden. Mabilis na hinila ni Talia ang braso ni Kayden at agad silang pumunta sa labas ng restaurant at agad niyang hinarap ang binata. Anong eksena yun, Kayden? Singhal na tanong ni Talia. What? Wala naman akong ginagawa. Nagpapakilala lang naman ako sa kanya. Inosenteng sagot ni Kayden. Nagpapakilala? And what? Boyfriend kita? Sino naman ang nagsabi sa'yo at hindi ko alam? Nanliliit ang mga mata ni Talia. Di boyfriend mo na ako ngayon. Seryosong sabi ni Kayden. Akala mo ba hindi ko alam na muntik na kayo yung pagkasundo noon at ngayon nandito ulit siya para kunin ang kamay mo, ha? Natawa si Talia. You're being delusional. He's my childhood friend. At isa pa, nandito siya para sa bakasyon. Bakit hindi ka na lang sumama kay Grace? Galit na singhal ng dalaga. Nakausap ko na si Grace. Wala na rin siya sa bahay namin.
Kalmadong sabi ni Kaden nang matapos na ang lahat. Kusang natigilan si Talia at napatingin sa binata na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam anong magiging reaksyon niya o ano ang sasabihin niya. Nag-usap kaming dalawa at nilinaw ko ang nararamdaman ko sa kanya at nararamdaman ko para sa'yo. Tinanong ko rin kung anong nangyari noong gabi na yun. Sinabi ko sa kanya na magkaibigan lang kami at wala akong nararamdaman para sa kanya. Kalmadong sabi ni Kaden. Kaden, gulat na tawag ni Talia. Huminga ng malalim si Kaden at tinignan ng dalaga. I love you, Talia. Bumilis ang tibok ng puso ni Talia at pakiramdam niya ay mabubuwal siya sa kinatatayuan niya sa sinabi ni Kaden. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya at nakalutang sa kung saan habang nakatingin sa binata. Hindi rin ako papayag na ikakasal ko ulit sa lalaki na sa restaurant. Gigil na sabi ni Kaden. Mas gwapo pa nga ako dyan. Kaden? Saway ni Talia. Bakit? Totoo naman ah. Nakita mo ba kung paano kanya tignan? Gusto niya ulit kunin ang kamay mo. Sabi ni Kaden at hinawakan ang kamay na dalaga. Hindi kanya pwede makuha sa akin ngayon na inaayos ko ang lahat sa atin. Mag-uusap pa tayong I love you. Nakangiting sabi ni Talia. Napaawang ang labi ni Kaden at gulat na napatingin kay Talia. Anong sabi mo? Sabi ko, lumapit si Talia kay Kaden at nilapitan ang bibig sa tenga nito habang nakatingkayad. I love you. Natawa si Kaden at agad na niyakap si Talia na napangiti. Ilang araw silang hindi nag-usap, ngunit mas na-realize ang dalaga na hindi niya kayang pakawalan si Kaden kahit pa may ibang babae na gusto siya. I'm sorry at hindi kita kinausap. I was thinking kasi, ngumiti si Talia. Anong iniisip mo? Tanong ni Kaden habang naglalakad silang dalawa. Na hindi ko pala kayang ibigay ka sa ibang babae. Seryosong sabi ni Talia na hindi niya na namalayan na niiwan niya na si Logan, ngunit wala yun sa kanyang isip. Na hindi ko pala kayang mag-give away kung ikaw ang pinag-uusapan. Ngumiti si Kaden. Buti naisip mo ang bagay na yan. Dahil maging ako, ayaw ko rin gawin mo yun. Ngumiti lang si Talia at huminga ng malalim. Siguro nga tama ang iba. Kapag mahal mo, ipaglaban mo. Ma, si Talia, girlfriend ko. Kabadong ngumiti si Talia habang kaharap niya ang mga magulang at kapatid ni Kaden na nasa mahabang lamesa. Magandang gabi po. Ngumiti si Talia. Magandang gabi, iha. Ngumiti ang ina ni Kaden. Umupo ka muna at sumama ka sa amin sa salo-salo ng pamilya. Nako, kanina ko pa kayo hinihintay ni Kaden. May ginagawa pa si President kanina, Mama. Inalalayan ni Kaden si Talia. Kaya ngayon lang rin kami nakarating. Ganoon ba? Nasaan sila, Aliyah? Tanong ng ina ni Kaden. Sila mami po ay abala sa business meeting at baka bukas pa po sila makakauwi. Ngumiti si Talia. May regalo po ako sa inyo. Na kay Kaden na po lahat at baka nilagay niya lang po sa living room. Bag lang naman po yun at isang sapatos. Ngumisi si Kaden at agad na pinagsilbihan si Talia at masaya silang kumain sa gabi na yon. Masaya ring nakausap ng dalaga ang mga kapatid ni Kaden at ang ina nito tungkol sa negosyo at iba pa. Nakakatuwa ang pamilya ni Kaden dahil natural na masaya ang pamilya nito at lahat talaga ay kabisado. Alam mo, bukang bibig kanyan lagi ni Kaden. Wala atang araw na hindi namin naninig sa kanya ang pangalan mo. Obsessed masyado sa'yo. Natawa si Caitlin, ang pangalan na anak ni Larigor. Akala mo, first time magkaroon ng girlfriend. Babaero po ba? Nakangiting tanong ni Talia. Malakas na tumawa si Karil. Ay, sobra! Ate, sinisiraan niyo na naman ako kay Talia. Kapag ako hiniwalayan niya na. Mabilis na naglakad si Kaden at agad na hinawakan ng kamay na dalaga. Tara, doon tayo sa rooftop.
Naglakad sila papunta sa itaas ng bahay nila Kaden at namangha si Talia sa kanyang nakita. Dahil mula sa itaas ay kitang-kita niya ang dagat, maging akala mo ay abot na niya ang bituin sa sobrang lapit sa kanya ng langit. Magkatabi silang umupo habang dala ni Kaden ang bote ng wine. Ang saya ng pamilya niyo, no? Natawa si Talia. Kaya siguro, sobrang gaan ng loob ko sa kanila noong magkita kami sa bahay niyo. Nga pala, bakit kailangan niyo magpanggap na mahirap kayo? Hindi naman kami nagpapanggap na mahirap dahil natural lang ito sa amin. Lumaki kami na walang-wala kami hanggang sa yumaman. Kaya naman, gusto namin na pantay-pantay lang ang trato sa amin. Nangingisda kami sa umaga, nagtitinda kami sa palengke at iba pa. Ngumiti si Kaden. Narinig ko lang talaga na umuwi na raw ang pangaling na anak ni Tito Terence. Kaya naman, ayun, nagpanggap akong driver. Ininom ni Talia ang baso ng wine. For what? Para makuha ang atensyon mo. Ngising-ngisi na sabi ni Kaden. Gusto ko lang subukan kung uubra ba sa'yo. Kaso, mukhang ako ata ang nahulog sa sarili kong patibong. Kaya naman pala malakas ang pakiramdam ko na mayaman ka nga talaga. Ngumisi si Talia. Although, nakakainis ka rin minsan kasi parang kailangan ako pa mag-beg na sunduin mo ko. Kaya pala nagselos ka nung... Oh, shut up. Natawa si Talia. Kaya ayaw ko sa kanya ay dahil pinakita niya agad ako ng ugali niya, so I need to stand fierce and never let her drag me. Ngumisi lang si Kaden. Alam mo, isa yan sa nagustuhan ko sa'yo. Ang pagiging matapang mo sa mga desisyon mo at pagiging diretso mo sa lahat ng sasabihin mo. Napangiti si Talia at hindi niya maiwasan na kiligin dahil may isang taong naiintindihan ang ugali niya at tila kabisado siya sa tuwing galit o formal ang boses. Tinignan ni Talia si Kaden na tahimik na nakasandal sa upuan. Kaya naman, humilig rin siya at niyakap ang bewang ng binata. I don't know when I started liking you, sabi ni Talia. Pero nung gabing pumunta ka pa talaga sa hotel room, ay naging kakaiba para sa akin. Parang magic, na isang araw, komportable na ako sa'yo. Natawa ang dalaga. Siguro dahil lagi mong pinapanamdam sa akin na ligtas ako kapag ikaw ang kasama ko. At araw-araw ko pa yung ipaparamdam sa'yo kapag magkasama na tayo sa isang bubong. Seryosong sabi ni Kaden. What do you mean? Nag-angat ng tingin si Talia. Ngumiti si Kaden at tinignan siya. I want you to be my endgame. Tila binomba sa kaba ang puso ni Talia sa sinabi ni Kaden. Hindi niya maalis ang tingin sa binata na sadyosong nakatingin sa kanya. Endgame? Tanong ni Talia. Oo. Nakakalokang ngumisi si Kaden. Hindi naman kita hayaan na mapunta sa lalaking yun, no? Hindi ako papayag. Logan is kind and he's... Goodness, Talia, I don't care. Natawa si Kaden. Wala akong pakialam kung isa pa siyang anghel na bumaba sa langit at nandito para pakasalan ka. Natawa na lang si Talia at napailing na lang sa ugali ng binata. Buong gabi ay nandito sila sa rooftop at agad na pinagmasdan ang mga bituin. Huminga ng malalim ang dalaga dahil napakasarap sa pakiramdam ng nasa dibdib ng binata habang hinahaplos ito ang kanyang likod. Bukas sa bukas ay kakausapin ko si Grace. Sabi ni Talia, gusto kong magkausap kami bago tayo magpakasal. Sasamahan kita. Kalmadong sabi ni Kaden. Hindi na. Sa tingin ko, magiging komportable siya kapag wala ka. At kaya ko naman na sarili ko, Kaden. Ngumisi si Talia. Hindi ako sa iyo nag-aalala, kundi sa kanya. Ngumiwi si Kaden. Napaka-straightforwarded mong tao at baka siya pa ang unang umiyak sa inyong dalawa. Ang mean mo, tumawa si Talia. Kakausapin ko siya at hindi papaiyakin, okay? Natawa si Kaden. As you please. Basta, pagkatapos yung mag-usap, ay may gusto akong itanong sa'yo. Ano naman yun?
Kuryosong tanong ni Talia. Ngumiti si Kaden at hinaplos ang daliri ng dalaga. Secret. Kinabukasan ay maaga pa si Talia sa restaurant sa loob lang ni na malaking hotel kung saan siya nananatili. Umaga pa lang ay sinabihan niya si Grace na mag-uusap sila at kapag hindi sumipot ang babae ay wala na siya doon. Ngunit mas maganda kung makapag-usap silang dalawa ng mas maayos. Ma'am, nandito na po si Ma'am Grace. Imporma ng isang staff. Thanks. Ngumiti si Talia. Mabilis na umupo si Grace sa kanyang harapan at agad na nilapag ng waitress ang pagkain sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim ang dalaga bago siya magsalita. I hope you're doing fine. Ngumiti si Talia. Ngunit alam niyang peke ang pinakita niya. Para saan ang usapin na ito, Talia? Tanong ni Grace. Para ipamukha sa akin na kayo na ni Kaden at ako ang kawawa sa huli? No. Umiling agad si Talia. I invited you here for us to talk casually. Wala akong ibang intensyon na mag-cause ng away. Hindi nagsalita si Grace, kaya naman bumuntong hininga si Talia dahil gusto na rin niyang matapos sa pag-uusap nilang dalawa. Gusto ng dalaga na wala siyang kagalit na kahit na sino hanggang sa umalis sila ni Kaden sa lugar na ito. Fine. Kung ayaw mo maging maayos tayong dalawa, ay naiintindihan ko at mas gugustuhin ko pang hindi ka na makausap sa mga susunod na araw. I don't get you, Grace. Sa akin ka nagagalit, imbes na kay Kaden. Kasi iniisip mo na inaagaw ko sa'yo si Kaden, where in fact, trabaho niya naman talaga na pagsilbihan ako. Mahinahon na sabi ni Talia. Yes, naging rude ako sa'yo. Kasi pinakitaan mo ako ng ugali na hindi ko inaasahan. Pero, binaliwala ko lahat ngayon. Dahil alam kong kaibigan ka ni Kaden. I treated you with kindness. Pero hindi magbabago na inagaw mo pa rin sa akin si Kaden. Ito naman ang point na pag-uusap natin, hindi ba? Ito naman talaga ang gusto mong ipamukha sa akin, hindi ba? Na ikaw ang panalo at sa kanya ka na. Tumaas ang boses si Grace, dahilan para maagaw ng iba ang atensyon nila. Pinakalma ni Talia ang kanyang sarili at tinignan si Grace. Alam mo, you just need to accept and move on. Wala ka na rin namang magagawa dahil malapit na rin naman kaming ikasal ni Kaden. She lied. Gusto lang talaga niyang asalin si Grace dahil sa ginawa nitong pagkuha ng atensyon. Natigilan si Grace at hindi makapaniwala na napatingin kay Talia. Ikakasal na kayo? Yes. Ngumiti si Talia. Bakit ikaw pa? Pumuhos ang luha sa mga mata ni Grace at naiinis si Talia dahil nakatingin ng lahat ng tao sa kanilang dalawa. Ang kapal rin na mukha mong papuntahin ako dito para lang ipamukha mo sa akin ang kasal niyo. Ako naman ang nauna sa iyo ha. Ako naman ang una niyang minahal, kaya bakit ikaw pa? Sigaw ni Grace. Sana hindi ka na lang dumating. Sana ako ang pinakasalan niya. Dahil ako naman talaga ang unang babae na minahal niya sa loob ng maraming... Pinuhos si Talia ang tubig sa pagmumukha ni Grace at agad siyang tumayo. Don't you dare tell me that. Sigaw niya. Magkaiba ang doon sa ngayon. At kung hindi mo pa rin naiintindihan, ay hindi ko na kasalanan. Tumawa si Grace at pinunasan ang kanyang muka. Nabura ang makeup nito at halos lahat ng staff ay alerto na nakatingin sa kanya. Gigil na gigil si Talia dahil kahit anong sabihin niya ay hindi pa rin malagay sa utak ng dalaga ang ibig niyang sabihin. I disgust you. Umiiyak na sabi ni Grace. Well, I am disgusted by your presence, dear. Formal na sabi ni Talia. Kinakausap kita na mas maayos at mas malinaw para naman magising ka sa pagiging delusional mo. Walang hiya ka! Sigaw ni Grace habang umiiyak. Akin si Kaden. Akmang susugod si Grace na biglang tumakbo si Kaden at agad na hinawakan ng magkabila ang braso ng dalaga. Napalunok si Talia at mariing tinignan si Grace, nagulat na nag-angat ng tingin. Stop, Grace! Singhal ni Kaden. Ano bang problema mo? Hindi ba nag-usap na tayo?
Bakit ka sa akin ka nagagalit? Hindi ba dapat sa kanya? Sigaw ni Grace, sabay turo kay Talia. Bumuntong hininga si Kaden. Ikakasal na kami na Talia, Grace. Napag-usapan na natin ang bagay na ito. Kaibigan mo pa rin ako at kaibigan pa rin kita. Pero kung patuloy ka sa pagiging agresibo kay Talia, ay mapipilitan akong kalimutan ka bilang kaibigan ko. Kaden! Gulat na tawag ni Grace at niyakap ang binata. I'm sorry, please. Bumalik na tayo sa dati. Pamilya ang turing ko sa iyo, Grace. Pero kung hindi mo kayang respetuhin ang taong mahal ko, ay dapat na nisiguro nating kalimutan na magkaibigan tayo. Malamig na sabi ni Kaden at humiwalay kay Grace na mas lalong umiyak. Makakaalis ka na. Kaden! I said, leave. Sigaw ni Kaden. Mabilis na huminga ng malalim sa Talia nang makaalis si Grace. Pakiramdam niya ay na-stress siya ng sobra. Agad siyang hinawakan ni Kaden at niyakap siya, kaya naman ngumiti ang dalaga at agad na nag-angat ang tingin sa binata. I'm fine. Ngumiti si Talia. Pero hindi mo dapat siya pinagsabihan ng ganoong salita. Mas lalo lang siyang magagalit sa akin. Hindi kanya kayang respetuhin, Talia. Galit na sabi ni Kaden. Kung hindi kanya kayang respetuhin bilang girlfriend ko, paano pa kaya bilang asawa? Napailing si Talia. Sana lang ma-realize niya na maraming lalaki ang para sa kanya. Bumuntong hininga si Kaden. Aidan? Kunot naman ang noo ni Talia. Yes, why? Ngumisi si Kaden. I have a surprise. Dress nicely, okay? I will wait for you later tonight. Hinalikan niya ang noo ni Talia at kumiti. Tawang-tawa si Talia habang naglalakad sa buhanginan. Niwala siyang ideya kung saan siya dadalhin ni Kaden at kung anong gagawin nila. Ngunit nang maramdaman niya ang pag-alog ng kung ano, ay alam niyang nasa barko siya. Huminga siya ng mas malalim at hindi na siya makapaghintay na tanggalin ang blindfold na nakatakip sa kanyang mga mata. Kaden, what is this? Tanong ni Talia. Wait. Dahan-dahan na inalis si Kaden ang takip sa mata ni Talia. Surprise! Napakulap-kulap agad si Talia at napaawang ang kanyang labi nang makita kung gaano ka-comfy ang lugar. May isang maliit na lamesa at upuan sa gitna at punong-puno na street lights. Ang buong espasyo ng barko, marami ding petals na nagkalat, paikot sa lamesa at sa tinatapakan niya ngayon. Ano to? Nakangiti, ngunit kabadong tanong ni Talia. Malalaman mo mamaya. Ngumiti si Kaden. Kaagad silang kumain at mabilis na nagkwentuhan sa mga bagay na gusto nila sa hinaharap. Mga bagay na gusto nilang gawin sa labas ng isla na to. Kabadong-kabado si Kaden, ngunit nawala lahat ng iyon nang sumayaw sila sa gitna. Alam mo, kinakabahan na ako Natawa si Talia habang nakayakap sa binata. Ano na naman ba itong pakulo mo? Shh! Ngumisi si Kaden. Mabilis niyang pinaikot ang dalaga at kasabay nun ay ang kanyang pagluhod. Napaawang ang labi ni Talia at hindi siya nakasagot at nanatili siyang nakatingin kay Kaden na nakatingala sa kanya habang hawak ang singsing. Ito ang gabi na pinakahihintay ko sa buong araw ko at dito din magsisimula ang panibagong yugto ng ating buhay. Talia, you made my life happy for the few months of being together. You made me laugh. You made me realize things. And you made me fall in love when I was running for it. Huminga ng malalim si Kaden para maiwasan ng kaba sa kanyang dibdib. Nagpaalam ako sa mga magulang mo na gusto kong pakasalan ang nag-iisa at panganay na anak at unang apo ng mga Soriano. Oh, Kaden. Ngumisi si Talia at pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Kaden. Now, I will ask this question and you will answer me. Tumango si Talia dahil kahit hindi magtanong ang binata ay alam ng kanyang puso ang nag-iisang sagot. Will you marry me, Talia Soriano,
Nakangiting tanong ni Kaden. Ngumiti si Talia at nilahad ang kanyang kamay. Yes, yes! Mabilis na sinuot ni Kaden ang singsing at agad silang nagyakapan. Tuwang-tuwa ang mga nanonood sa kanila, lalo na ang kanilang mga magulang na nakangiti habang umiiyak. Ngumiti si Talia at hinalikan ang labi ni Kaden na agad ding sumagot. I'll be your Mrs. Bautista. Ngumiti si Talia at kahit umiiyak ay angat na angat pa rin ang ganda. Ito lang ang happy ending na gusto ko sa ating dalawa, Talia. Ngumiti rin si Kaden at hinalikan ang noo ng dalaga. Ikinasal sina Kaden at Talia sa isla kung saan sila una nagkita. Sa mga nakalipas na taon ay mas lalo lamang pinagtibay ang kanilang pagsasama at sa mga nakalipas na taon ay hindi lamang ang kasal ang naging masaya sa kanila, kundi dahil binayayaan sila na nag-iisa at napaka-cute na batang babae. Mami, nahuhulog po earrings ko. Nakangusong sabi ni Tiara. Nahuhulog? Tanong ni Kaden. Patingin nga anak. Lumapit si Tiara sa kanyang ama at agad na pinakabit ang hikaw na gawa pa sa maliit na perlas na nakuha ni Kaden sa dagat. Ngumiti si Talia habang nanonood sa kanyang mag-ama na nagtatawanan pagkatapos isuot ang hikaw. Sa mga nakalipas na taon ay tapos na rin ang hotel para sa mga taong kailangan ng magtutuluyan at sa mga turista na bumibisita sa kanila para tignan ng isla. Dad, tapos ko na lahat ng trabaho ko sa isla. Ngumiti si Talia. Sabi ko naman kasi sa iyo kami na ng mami mo. Ilang taon ka ng abala at baka magtampo na mag-ama mo sa iyo. Natawa si Terence. Natawa si Talia. Lagi-lagi naman kami magkasama. At isa pa, nasa iisang room lang rin kaming tatlo. Ngumiti si Terence. Time so fast. Parang dati ikaw lang ang maldito sa pamilya. Pero mas malala pa pala itong anak mo. Malakas na natawa si Talia. Kanino pa po ba yan nagmana? Sa mga nakalipas na taon, Min, ay hindi na nila nakita pa si Grace, ngunit balita ng dalaga ay kasama nito si Logan, na hindi na alam ni Talia kung ano na ba ang nangyayari sa mga ito. Ngunit masaya siya. Masaya siya sa pamilya niya ngayon, lalo na at napakamaalaga ni Kaden sa kanilang dalawa at ito rin ang nagsasanay sa kanilang anak na magkipagkaibigan at mamuhay sa isla. Mami, I got pearls! Sigaw ni Tiara na nakasuot ng isang red bikini na palda, ang pang-ibaba, dahil masyadong conservative ang ama. Wow! Ang galing mo naman! Ngumiti si Talia. Daddy, help me! Pagmamalaki pa ng bata. Ngumisi si Kaden at agad na hinawakan ang bewang ng asawa at naglakad sila papunta sa sun lounger dahil mainit. Umupo silang dalawa doon at pinagmasdan ang anak na maraming kasama na kaibigan. Ngumiti si Talia dahil hindi niya naisip noon na magiging isa siyang mabuting ina at asawa, na natutunan lahat at lahat ng gusto niyang iparana sa kanyang anak ay nagagawa niya. Ang laki na ni Tiara. Ngumiti si Kaden. Pero sa ating tatlo, siya itong madaldal at makulit. Akala ko, hindi ako matatahimik simula umaga, pero nung nakita niya mga perlas, ay doon lang nakuha ang atensyon niya. Tumawa si Talia. Nagmana sa iyo ang anak natin sa kadaldalan mo. Ni hindi ko nga namamalayan na, sa murang edad, ay akala mo matanda na si Tiara kung makipag-usap. Gusto mo sundan na natin? Bulong ni Kaden. Kaden! Saway ni Talia at nahihiya siyang tumingin sa paligid dahil baka may makakita o makarinig sa kanilang dalawa. Tumawa si Kaden at niyakap ang kanyang bewang. Ikaw na rin ang nagsabi na gusto mo ng maraming anak. Pinibigay ko na ang sarili ko sa iyo. Kaya sundan na natin si Tiara. Umirap si Talia. Manigas ka dyan. Matigas na, Talia. Ngumiti si Kaden. Napalunok si Talia at hindi niya maiwasan na mapaningin sa short ng asawa at kapag kuwan
ay napatili siya na buhatin siya ni Kayden papunta sa loob. Natawa na lang ang dalaga at mabilis na nagpaubaya sa kanyang asawa. Lalaki naman ang sunod, sabi ni Kayden. No, girl ang gusto ko, sabi ni Talia habang hinuhubad ng asawa ang kanyang damit. Kambal na lang. Natawa si Kayden at hinalikan ang noo ni Talia. I love you. Ngumiti si Talia. I love you, Kayden. Malakas na tumawa si Kayden at agad na hinawakan ang magkabilaang kamay ng kanyang asawa. At sa araw na iyon ay gusto nilang tuparin ng kambal na anak dahil kung babae pa ay baka mas maaga pa siyang mamatay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po.